Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Schwanger, ang iyong nakatatandang Marshall brother ay nagmamalasakit din sa iyo. Bakit mo ginagawa iyon? Sa oras na ito, mabilis na naging peacemaker si Huyan. Ayaw niyang mag-away ng ganito ang dalawang magagaling na alagad ng nihilismo. Sa kanyang mga mata, dapat na talentado at maganda sina Ye Gotcheng at Qin Shuang. Sila ay ginawa sa langit. Hindi nila dapat saktan ang kanilang pagkakaibigan sa maliit na bagay. Tito, hindi ko kailangan ng kahit sino na mag-alala sa sarili kong mga gawain. Malamig na sabi ni Qin Shuang. Ye Gotcheng gastuwid na tumitig, ang buong tao ay nakikita around mata, mas gusto na kainin siya ng buhay. Natatakot ako na hindi mo ito personal na negosyo. Isa kang regular na disipulo, ngunit kasangkot ka sa isang alipin. Disente ba iyon? Umiiral pa ba ang mukha ng nihilismo? Sabi mo, hindi ba? Malamig na humuhuni si Ye Gotcheng. Dati si Ye Gotcheng ay may mataas na prestihiyo sa lahat ng kanyang mga disipulo. Naturally, hindi mabilang na tao ang tumugon sa kanya nang itinaas niya ang kanyang mga braso. Ang gusto niyang labanan ngayon ay ang kaaway sa mata ng lahat ng kanyang mga alagad. Kaya hindi nagtagal, lahat ng mga disipulo sa likod ay nasa mataas na espiritu. Tama, paano makakalakad ang isang mababang alipin kasama ang opisyal na alagad ng nihilismo? Nakakahiya sa reputasyon kung nihilismo. Ayon sa akin, ang pagpatay sa alipin ng aso ang susi. Elder Marshall Sister Qin Shuang, mas mabuting tumabi ka. Ang krimeng Aaron na ito ay hindi mapapatawad at dapat napatayin. Oo. Nakatatandang kapatid na Marshall na si Qin Shuang, maraming lalaki sa nihilismo. Bakit kailangan mong makipaglaban sa amin para sa isang alipin? Sa iyong mga termino, siya ay isang alipin. Elder Marshall Sister Qin Shuang, napakasimple mo pa rin para maging niloko ng isang alipin. Pinagalitan ng isang grupo ng mga disipulo ang isa't isa, umaasang lunurin ng laway ang Aaron. May panuntunan ba sa nihilismo na huwag makisama sa mga alipin? Tanong ni Qin Shuangleng. Galit na galit si Ye Gotcheng. Walang mga patakaran, sa nihilism na ipagbawal ang ganitong uri ng bagay na ito ay antas ng moral at klase lamang, na nagpaparamdam sa mga tao na ang ganitong uri ng bagay ay walang kahihiyan. Qin Shuang, mangyaring igalang ang iyong sarili, ay. Kahit na ayaw ni Qin Shuang ang pangunahing mukha ng isang babae para sa pagiging alipin. Tuldok, sa tingin ko dapat mong respetuhin ang iyong sarili. Dalawang tao ang tit for tat, Ye Gotcheng gas kaagad na direktang itinaas ang espada, dahil napakatigas ng ulo mo, para sa iyong kapakanan, gusto ko lang patayin ang Aaron ngayon, upang patunayan ang aking nihilistic na reputasyon. Panipi, sa sandaling lumabas ang mga salita, ang disipulo sa likod niya ay dahan-daang naglabas ng kanyang sariling espada at gumawa ng isang malakas na pag-atake. Sa pagharap sa sitwasyong ito, hinamak ni Qin Shuang ang pagngisi, at dahan-daang inilabas ang kanyang espada. Ang kanyang buong enerhiya ay inilabas, at siya panalo. Nang makita ito,
Agad na sumimangot si Huyan at mabilis na tumayo sa gitna ng dalawang tao. Stop it. Nasa mata mo pa ba ang martial uncle ko? Sa sandaling lingunin niya si Qin Shuang, lalong sumimangot si Hu Yanjing, dahil nakagawa na si Qin Shuang ng attack gesture, at ang kanyang enerhiya ay ganap na na-activate. Dahil sa enerhiyang ito, si Qin Shuang ay 3 talampakan ang layo na puno ng lamig ng yelo, at sa yelong ito, mayroong isang malakas at kakaibang masamang espiritu. Naunawaan ni Huyan na hindi ito ang husay at lakas ng nihilismo. Sa pagtingin sa pamilyar at kakaibang espada sa kamay ni Qin Shuang, magsasalita na si Huyan sa oras na ito. Bigla niyang nakita na wala na ang Dead Spirit Forbidden Area ni Qin Shuang. Nagmamadali siyang tumingin sa paligid. Ito ay mas ganap na kakaiba na walang anino ng patay na lugar na ipinagbabawal ng espiritu. Tumingin kay Huyan na biglang lumingon sa paligid, si Ye Guocheng ay tumingin din sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Di nagtagal, may nakita din siyang mali. Saan ang bawal na lugar para sa mga patay? Hindi maintindihan ni Ye Guocheng. Matapos marinig ang mga salita ni Ye Guocheng, isang grupo ng mga disipulo ang nagsimulang tumingin sa paligid. Ilang sandali pa, bawat isa sa kanila ay umatras at nagyakapan sa takot. Diyos ko, wala na ang bawal na lugar para sa mga patay. Ang gininto ang katawan daw ng hari ng mga hayop ang pinipigilan. Dati, ang hari ng mga hayop ay ipinanganak sa gubat ng mga hayop. Ngayon ang ipinagbabawal, ang lugar para sa mga patay ay biglang nawala. Ibig bang sabihin ay matagumpay na nabawi ng hari ng mga hayop ang kanyang katawan? Sa ganitong paraan, ganap na makukumpleto ng hari ng mga hayop ang muling pagsilang ng kanyang sarili. Diyos, ang nihilismo ay magdadala ng kapahamakan. Oo, maghihiganti sa atin ang hari ng mga hayop. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Diyos ko, tapos na, tapos na. Nihilism will never have a day of peace from now on. Ang isang grupo ng mga disipulo ay nagtinginan sa isa't isa sa takot sa isang sandali. Hinawakan nila ang espada sa gulat. Mayroon silang lakas na harapin si Qin Shuang ngayon lang. Ngayon ay nanginginig na sila at hindi maiwasang gustong tumakas dito. Hindi ito nakita ni Huyan. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay, "Shut up, everyone." Galit inumin, siya ay tumingin sa gilid ng Qin Shuang, whispered, "Ang hari ng mga hayop ay hindi kinuha ang ginto, tama?" Tumanggaw si Qin Shuang. Nakahinga ng maluwag si Huyan. Hanggat hindi nangyari ang pinakamasama, magiging okay, bakit nawala ang ipinagbabawal na lugar? Magsasalita na sana si Qin Shuang. Sa oras na ito, tumayo si Aaron, "Nagkamali kaming pumasok sa kapitbahayan ng kami ay nanghuhuli ng mga hayop sa kagubatan ng mga hayop. Nakilala namin ang hari ng mga hayop na muling isinilang at kalaunan ay natagpuan ang gininto ang katawan." Ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay nakipaglaban sa mga hari ng mga hayop, ngunit ang hari ng mga hayop ay napakalakas upang manalo. Ang nakatatandang martial sister ay hinugot ang magic sword upang sirain ang kanyang gininto ang katawan at natalo siya. Gayunpaman, ang nakatatandang kapatid na babae ay nasugatan din ng hari ng mga hayop para iligtas ako. Alam ni Han Sanchen na ang katotohanan ng bagay na ito ay hindi kailanman maaaring banggitin sa sinuman, kung hindi, gaya ng sinabi ni Shen Zuzi, kung si Qin Shuang ay matagpuan na may gininto ang katawan ng halimaw na hari, siya ay itataboy sa labas ng tarangkahan ng nihilismo, at manggaguna pa, sa pagtugis ng lahat ng matuwid na tao sa mundo. Ngayon lang, ang mga mata ni Huyan kay Qin Shuang ay naipaliwanag na ang lahat. Ang lahat ng mga bagay sa kagubatan ng mga hayop ay nagsisimula sa kanilang sarili. Hindi siya kayang sirain ng Aaron, kaya mabilis siyang gumawa ng kwento sa ngayon. Nang makita ni Ye Guocheng na nagsasalita si Aaron, agad siyang nadismaya at galit na sinabi, "Tungkulin mo bang magsalita bilang isang alipin dito?" Han 3,000 ngiti, "Sinasabi ko lang ang mga detalye ng mga bagay." Tumanggaw si Huyan, ngunit hindi napigilan ang mga salita ni Aaron. Hindi bababasa, pinawi ng Aaron ang kanyang mga pagdududa, at ipinaunawa sa kanya kung tungkol saan ang dalawang pagbabago. Ang masamang espiritu ni Qin Shuang ay maaari ring makapagpaginhawa sa kanya ng kaunti, imposible. Ang ipinagbabawal na lugar ay lubhang mapanganib. Pabayaan na lang si Qin Shuang, kahit ang pinuno ay maaaring hindi ito magawa. Sa oras na ito, hindi nasisiyahang sinabi ni Ye Guocheng.
Bagamat gusto niya si Qin Shuang, hindi niya kayang tiisin ang katotohanang nahihigitan siya ng sinuman. Kung gusto mong aminin niya na ang iba ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, hindi mo kaya, hehe. Alam mo ba ang espadang ito? Well, isa lang itong sirang espada. Anong kakaiba? Hehe, naiintindihan ko kung bakit ayaw ni Qin Shuang sa mukha niya. Matagal ka na niyang pinoprotektahan. First class ang iyong galing sa pambabula, sabi ni Ye Gotcheng nang may paghamak. Han 3,000 ngiti, sinabi ko lang, ikaw ang ganitong uri ng mga kalakal, syempre, hindi alam ang mga kalakal. Nanlamig ang mukha ni Ye Gotcheng, anong pinagsasabi mo, basura ka. Talaga bang iniisip mo na kung pinoprotektahan ka ng Qin Frost, hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Dahan-daang itinaas ni Wu Yan ang kanyang kamay para pigilan si Ye Gotcheng, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapikit, nakatitig sa espada na nasa kamay ni Qin Shuang. Tama na, huwag ka nang gumawa ng higit pa tungkol dito. Tiyo, ikaw. Galit na galit si Ye Gotcheng na gusto pa rin niyang maging maganda ang Aaron. Ito ang magic sword para sugpuin ang gininto ang katawan ng Beast King. Hindi ba nito mapapatunayan na sinira ni Qin Shuang ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay? Hindi nag-abala si Wu Yan na uminom ng isang salita. Sa sandaling lumabas ang mga salita, isang grupo ng mga disipulo ang tumigil sa paghinga at hindi makapaniwalang tumingin sa espada ni Qin Shuang. God, this is. Isa ito sa 3 artifact ng ating nihilism, Genyo Shenjian. Wow! Makapangyarihan talaga si Elder Martial Sister Qin Shuang. Sasabihin ko lang na sa 3 gifted disciples ng nihilism, si Elder Martial Sister Qin Shuang ang pinakamakapangyarihan. Lahat ng iba ay lumulutang na ulap. Hindi ba? Ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay ay isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng nihilism, at isa rin itong bangungot para sa lahat ng nihilismo. Ang kakayahan ni Elder Martial Sister Qin Shuang na pumunta ng mag-isa ay isang halimbawa para sa atin, lalo pa itong sirain. Mukhang ang mga nagawa ni Elder Martial Sister Qin Shuang ay kapantay man lang ng mga nakatatanda. Kung gusto nating magpatuloy, ito ang magiging pagmamalaki at kinabukasan ng ating nihilist na sekta. Nakikinig sa isang grupo ng mga disipulo na pumupuri kay Qin Shuang, ang mukha ni Ye Gotcheng ay pula at berde. Siya ay dapat na ang pinaka-nakasisilaw na hinaharap na bituin ng nihilismo. Walang sino man ang kwalipikadong lampasan siya. Sa pag-iisip nito, galit siyang tumingin kay Aaron. Ang lalaking ito ang gumagawa ng ganitong sitwasyon. Si Qin Shuang ay pinupuri, ngunit siya ay nasa dilim. Itong sinumpa ang alipin, kung hindi mo siya papatayin, magkukumahog ba siya ng balat? How solution heart-hate? Shuanger, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Nalutas mo ang isang malaking problema para sa nihilismo. Tumingin si Wu Yan kay Qin Shuang at ngumiti ng may kasiyahan. Bagamat ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay ay lubhang mapanganib, at mayroong hindi mabilang na komplikadong mga porma sayon, kahit na siya mismo ay hindi kayang lutasin ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay. Ngunit isang bagay ang makatitiyak na nasa kamay ni Qin Shuang ang espadang Genyo, na nagpapakita ng lahat ng problema. Tulala si Qin Shuang kay Aaron. Hindi niya maintindihan kung bakit nagsinungaling ang Aaron. Malinaw na sinira niya ang ipinagbabawal na lugar ng patay na espiritu, at kung bakit niya kinuha ang kredito sa kanyang sarili. Ngunit tingnan ang Aaron na patuloy na patungo sa kanilang sariling cast upang aminin ang kanilang mga mata, medyo ayaw niyang tumango. Nga pala, ngayon ko lang nabalitaan na bagamat sinira mo ang ipinagbabawal na lugar para sa mga patay, nasugatan ka rin ng hari ng mga halimaw. Mabuti pang hindi ka na tumuloy dito. Pero bumalik tayo agad. Nang matapos si Wu Yan, ikanaway niya ang kanyang kamay at bumalik sa bulwagan. Lahat ng mga disipulo ay nagmamadaling magbigay daan kay Qin Shuang. Si Qin Shuang sa mga mata ni Aaron, na sinamahan ni Wu Yan, ay dahan-daang naglakad sa harapan. Sa pagtingin kay Qin Shuang na tinatrato ng mabuti, halos mabali ang mga ngipin ni Ye Gotcheng sa likod. Sa wakas, malamig siyang tumingin kay Aaron, patay na alipin, paulit-ulit mo akong ginawang masama ngayon. Gusto kong mamatay ka ng husto. Bumalik sa bulwagan, kararating lang ni Qin Shuang, ngunit ang pangunahing bulwagan ay puno na ng mga tao. Ang balitang hindi lang buhay si Qin Shuang, nabasag din ang bawal na lugar ng mga patay ay parang kulog,
na nagpasabog sa nihilist na matagal ng tahimik. Sa bagay, alam naman ng mga matatanda ng nihilist sect kung gaano kahirap ang bawal na lugar ng mga patay. Maaaring hindi nila ito masira ng mag-isa. Kung hindi, paano magiging bawal na lugar ang ipinagbabawal na lugar? Ito ay dahil walang paraan, kaya maaari itong istant, ngunit ginawa ni Qin Shuang. Ang nakababatang henerasyon ay dapat katakutin, ang nakababatang henerasyon ay dapat katakutan. Masayang sabi ni Elder Erfang. Mukhang maagang matapos ang entrance exam ngayon. Sa mga tuntunin ng pagganap ni Qin Shuang, nauna na siyang nagkulong sa labanan. Tumanggaw si Elder Sanfeng at sumang-ayon. Ibigay mo na lang sa kanya ang posisyon ng pinuno ng maaga. Hindi nasisiyahang mamulong si Elder Shoufeng. Oo, anong posisyon ang inilalagay mo kina Gucheng at Yunfeng? Sumang-ayon si Elder Wufeng. Si Qin Shuang ay maaaring maswerteng saglit. Sa usapin ng talento, kayo Gucheng at Lu Yunfeng ay halatang mas magaling, at ang hinaharap ay mas may pag-asa. Liu Feng Changlao Road. Ang pinakamatandang disipulo ni Shoufeng na si Lu Yunfeng at ang pangwakas na disipulo ni Shoufeng na si Ye Gucheng ay ang pinakamalaking kapital ng Shoufeng. Bago sinira ni Qin Shuang ang ipinagbabawal na lugar, ang Shoufeng ay halos isang mainit na lugar sa hinaharap. Nang marinig na sinusuportahan ng ibang mga elder si Qin Shuang, natural na hindi nasisiyahan ang elder ni Shoufeng. Kasama ang kanyang suporta, nakiisa rin si Wu Liufeng. Narito na ang punong guro. Sa oras na ito, ang bulwagan ng isang light drink, nihilist leader dahan-dahan lumitaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.